Kalau nga daw yung mga headlight. Eh, passing na yan. Okay. Good day po sa inyo mga paps. Ito nga pala yung motor po ng kaibigan po natin. Meron po siya ditong blue water pero sira na po yan. Hindi na po siya gumagana. Ngayon ay papalitan po natin yan. Tapos tatanggalin lang po natin yan dyan. Ito po yung ipapalit po natin. MDL. Mini driving light. Na-order po natin yan online. Tapos gagamit rin po tayo ng Domino na 3-way switch. Tapos meron po tayong dalawang relay para po sa high and low ng ating MDL. Yung nabili po natin na relay, 5-pin po yan. So pwede rin po na 4-pin. Pero dito, di na po natin gagamitin yung nasa gitna, yung 87A. Ang gagamitin lang po natin is yung 30, 86, 85, at saka 87. Tapos meron po tayong bracket mga paps. Ito po yung gagamitin natin. Yung isa, tatanggalin na po natin yan. Tapos itong bracket po natin, dito po natin yan ilalagay po sa harap. Dyan po yung kanyang pwesto. So, magiging ganyan po siya. Ngayon, ang gagawin po natin ay babaklasin muna natin yung kanyang front fairings tsaka yung magkabilang side fairings. Tapos maglalagay na rin po tayo ng passing switch mga paps. Para po sa ating MDL at sa high ng ating headlight. Ito po yung kanyang dating passing switch na ginagamit, horn switch. Binutasan lang po dyan sa may plastic doon po sa ating malapit sa ating handlebar. Ito po yung kanyang passing switch kung saan ilaw po yung kanyang blue water tsaka yung kanyang high ng kanyang headlight. Pero ngayon, ang magpapassing is yung high ng ating headlight tsaka yung high ng ating MDL. So yun mga paps, natanggal na po natin yung kanyang fairings tsaka kitang-kita na po yung ebidensya po sa loob. Tsaka yung kanyang blue water natanggal na rin po natin. At ito na po yung dalawang relay po natin mga paps. Relay number 1 tsaka relay number 2. Yung number 30 ng relay number 1 tsaka relay number 2, pagdugtungin po natin, lagyan po natin yan ng wire. Tapos papunta po yan ng positive ng battery po natin ng ating motor. Tsaka yung 85 ng relay number 1 tsaka 86 ng relay number 2, pagdugtungin po natin, lagyan po ng wire. Papunta po yan ng ground. 86 ng relay number 1 papunta po sa brown wire ng ating 3-way switch. 85 ng relay number 2 papunta po sa black wire ng ating 3-way switch. 87 ng ating relay number 1 papunta po yan sa red wire ng ating MDL. 87 ng relay number 2 yellow wire ng ating MDL. Tapos yung sa gitna di na po natin gagamitin.
yung relay po natin mga paps. Nalagyan na po natin ng wire. Ito po yung pin 86 ng ating relay number 1. Ito po yung trigger ng ating low. Ito po yung papunta sa brown wire ng ating 3-way switch. Ito naman po yung pin 85 ng ating relay number 2. Ito po yung trigger para po sa ating high. Papunta naman po yan sa kulay black. Ito yung 87 ng ating relay number 2. Papunta sa yellow wire ng ating mini driving light. Tapos pin 87 ng relay number 1. Papunta naman sa red wire ng ating mini driving. At ito naman po yung pinagsama nating pin 85 ng relay number 1 tsaka pin 86 ng relay number 2. Ito naman po yung ilalagay natin sa ground. Tapos yung pin 30 ng relay number 1 tsaka pin 30 ng relay number 2, yan naman po yung papunta sa ating positive ng ating battery. Ito nga pala yung ating domino 3-way switch. Meron po tayong high and low. Tapos yung kulay blue na wire, yan po yung ating common papunta ng ECC wire. Yung black, yun po yung ating para sa high. Tsaka yung brown para naman po sa low. Yung kulay blue ng ating 3-way switch, yun po yung ating common. Lagyan po natin ng wire mga paps. Tapos i-shrinkable tube na rin po natin or heat tube. Tapos itatapon natin yan dito sa accessories wire ng ating motor. Ito po yung wire na nakatapon natin dati. Yung ECC wire po ng Yamaha ay kulay brown po yan. Tapos i-shrinkable tube na rin po natin. Tapos ito namang kulay brown ng ating domino 3-way switch ay itatap naman po natin yan doon po sa 86 ng ating relay number 1. Kasi yan po yung trigger ng ating low. Tapos shrinkable tube ulit. At ito namang black wire po natin ng ating domino 3-way switch. Ito naman po yung para po sa ating high. Itatap po natin po yan sa pin 85 ng ating relay number 2. Yan po yung ating high, yung relay number 2. Tapos lagyan na rin po natin ng shrinkable tube. Alright, so yan na po siya. Nalagyan na po natin ng heat tube lahat. At ito namang wire ng ating MDL, pag samasamahin lang po natin yung bawat kulay, yung black, yellow, tsaka red. Yung red, yan po yung ating low. Yung yellow naman, yun po yung high. Tsaka yung black, yun po yung papunta po sa negative ng ating battery. Tapos yung kulay red ng ating wire ng ating MDL, itatap po natin yan papunta po sa pin 87 ng ating relay number 1. Tapos
hinang lang po natin ng konti mga paps. Tapos lagyan po natin ng heat tube. Tapos yung kulay dilaw naman po ng wire po ng ating MDL, itatap po natin po yan doon po sa pin 87 po ng ating relay number 2. Ito po yung ginawa po nating high, yung relay number 2 po natin. Tapos hinang ulit ng konti. Tapos heat tube. Tapos yung kulay black naman po ng ating wire ng ating MDL mga paps, itatap naman po natin yan dun sa pinagapang po natin na wire papunta po ng battery. So ito po yung negative na pinagapang po natin, tapos ito naman po yung positive. Naglagay po tayo ng palatandaan po dyan. So yung kulay black po ng wire ng ating MDL, papunta po yan sa negative wire ng ating battery. So yung kanyang wire, yan na po yung wire na ginamit ng kanyang blow water po dati, na pinagapang pupunta po dun sa battery po ng ating motor. Tapos hinang po ng konti para mas matibay po siya. Tapos ito namang wire na galing ng positive ng ating battery, ikukunik naman po natin yan sa pinagsama nating pin 30 ng relay number 1 tsaka pin 30 ng relay number 2. Tapos heat tube ulit. Tapos ang kulang natin mga paps, dito po sa ating relay, yun pong pinagsamang pin 85 tsaka pin 86 ng relay number 1 tsaka relay number 2. Ilalagay po natin yan sa body ground. Siya po yung ating negative. So dyan po natin siya inilagay mga paps. Inipit lang po natin dyan sa may bolt. Tapos ito na nga pala yung kanyang passing switch na nakalagay na po dati. Ito po yung may dalawang wire po yan. Tapos sa loob, meron po yung isang paa po ng kanyang wire. Meron po yung naka-split na diode. Tapos yung isang paa ng switch na walang diode, papunta po yan dyan sa may kulay dilaw. Yan po yung supply ng ating headlight. Tapos yung naka-split na diode, yung isang paa ng diode, papunta po yan dyan sa may high and low socket ng ating headlight. Dyan po sa may kulay dilaw, sa may gitna po nakalagay. Tapos yung isang paa naman na may diode, pababa po yan. Medyo mahaba po yung wire niyan. Tapos ito po yun. Tapos doon naman po natin siya itatap sa may pin 85 ng ating relay number 2, kung saan dyan po yung nakatap yung kulay black wire ng ating 3-way switch, kung saan kapag nag-high po tayo ng ating MDL, masusuplayan po yung pin 85. Ito po yung trigger, pin 85 ng ating
relay number 2. So dito po natin siya itatap. So yun mga paps, na-tap na po natin, tapos lagyan lang po natin ng electrical tape. Bali mga paps, meron lang po akong ipapakita sa inyo na diagram, kasi yung kanyang passing switch ay nakalagay na po yun sa kanyang motor. Yun po yung gamit dun po sa kanyang blow water dati. Ngayon, explain ko lang po sa inyo kung paano po yun ikinabit. So dito meron lang po tayong momentary switch. Ang gamit po nung kanyang momentary switch ay yung para po sa busina, yung horn switch. Meron po tayong dalawang diode, diode number 1 saka diode number 2, mga 3 amperes. Itong dalawang paa po ng ating momentary switch, maglagay po tayo ng wire. Yung isang wire papunta po dun sa supply ng ating headlight, yung kulay dilaw na may kulay red. Tapos yung isang paa naman po ng ating momentary switch, maglagay po tayo ng wire. Tapos pagdating po dito, mag-split po tayo. Yung silver po ng diode ay dito po banda. Tsaka yung isa naman dito rin po. Tapos yan, naka-split po yan. Tapos pagdating po dito, kahit saan po dito sa dalawang diode, basta yung isang paa ng diode, lagyan po natin ng wire. Yung isa naman, papunta po sa trigger ng ating relay number 2. Pag nagpapassing switch po tayo, ang iilaw po yung ating high ng ating MDL. So, ngayon, ito po yung trigger from 3-way switch ng ating relay number 2. Ito po yung kulay black. So, dito po natin itap yung isang paa ng ating diode na may wire. Tapos yung isa naman, lagyan din po natin ng wire. Doon po sa high and low headlight socket ng ating motor, hanapin nyo lang po yung kulay dilaw. Yan po yung high ng ating headlight, yung nasa gitna. So, dyan po natin itatap yung ating pangalawang diode. Kaya po tayo naglagay mo ng diode kasi kapag gusto po nating mag-high ng ating headlight, magkakaroon po yan ng power. Hindi po sasabay yung high ng ating MDL. Kasi pagdating po dito, ma-block po niya yung kuryente na papasok po dito. Kasi pag wala pong diode, tuloy-tuloy po yan. Pag nag-high po tayo ng ating headlight, mag-high rin po yung ating MDL. Same rin po dito sa ating MDL. Pag nag-high po tayo, magkakaroon po yan ng kuryente. Tapos papasok po yan dito. Kung wala po yung diode, papasok po yan dito. Tapos at the same time, mag-high na rin po yung ating headlight. Pero pag naglagay po tayo ng diode dito, hanggang dito lang po yung kuryente. So yun mga paps, sana na-explain ko po yung tungkol po sa passing switch po natin. So ito na po yung wirings po natin mga paps. Ito po yung ating ballast ng MDL. Ito po yung ating horn relay para po sa busina. Itong dalawa naman para po sa ating MDL, yung high and low. Tapos naglagay na rin po tayo ng fuse na 15 amperes. Alright mga paps, so ito na po yung ating ikinabit na mini driving light. Tapos yung 3-way switch po natin ay doon po natin ikinabit sa may left side ng ating side mirror. So isinabay na po natin doon sa may bolt ng ating side mirror mga paps. Tapos passing. Okay, so yan lang muna sa ngayon mga paps. Sana meron po kayong natutunan sa kunting tutorial po natin. Hanggang dito na lang. Ito nga pala si G-Rides TV. Lagi po nagsasabi, ingat po tayo lagi. God bless and ride safe.